Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, 1UP Tournament 6 pa rin tayo, FRBL, at nasa bracket A pa rin. First round ng tournament so far. Pero this time, ito na yung pang-apat na review natin sa bracket A. So ito na yung huling battle review na re-review natin sa bracket A. Then magpo-proceed tayo sa bracket B as soon as possible. Pero ayun, magbibigay lang ako ng konting insights dito sa dalawang MC na re-review natin. Jezu versus Balasik. Si Balasik, first time ko siya mapapanood. So tignan natin kung ano yung magiging impact niya para sa atin, kasi yun nga, first time natin siyang mare-review sa channel natin. Then si Jezu, sa pagkakaalam ko, na-review ko na si Jezu. Di ko alam kung laban niya ba kay Da Vinci yun. So sa pagkakaalam ko, laban niya kay Da Vinci. So I think ayun lang. Hindi ko alam kung lumaban ba siya sa Motus or what. Pero ayun, si Jesu, ano rin to, based sa na panood ko or na review ko, ayos din siya sumulat, 'di ba? So tingnan natin kung magiging epektibo yung sulat niya against Balasik, na hindi pa natin alam kung ano yung estilo. So okay, so yun, hindi ko na patatagalin, umpisa na natin to. Pang-apat na battle review na re-review natin dito sa sa bracket A ng tournament. So ayun, Jesu versus Balasik, game. Game. Si Balasik, si Jesu, pinili niya mauna. Si Balasik, unang para kay Balasik. Game. Tournament 6, let's go! Tahimik lang o. Wala tournament, game! Game! Ha! Ayon sa kinakalap, wika nila'y Panginoon ka. Kaso weak ka lang sa kanila, sa akin pa kaya nga tsak ibabaon ka. O ayan ha, ilang segundo pa lang may pabaon na. Ano, hinanda mo na bang lahat? Aba dapat lang para sa paglisan mo'y may mabaon ka. Mga alaalang hinding-hindi mo malilimutan. Pag tiraok ng manok, 3 beses kang itatanggi ng mga sabog mong kaibigan. Kayong inalipin ng kahayukan, laki sa layaw ng kamunduhan. Kaya pala di na nagsipagtanda ka sa iyong isipan. Nila mo na ng minsang natikman ng kamusmusan. So, balik tayo sa pagiging idiot na Diyos-Diyosan mo, Jeff. Masaya kang naparito. May maghihinagpes ka nga alis, kasi wala naman palang masama pag ginawan kita ng masama. Alam ng Diyos kung ano ang tama, tangi mo lang magagawa kundi ayang sumangayon sa nakatakda. Oh, kaya ano bang inaasahan mo, ha? May maaasahan ka? Huwag ka nang umasa-asa ka pa, pagsasasaan ka ng pag-aalipusta. O diba't wala ka namang manners, ba't di mo subukang umimik? Ikaw lang yung walang dulot na hulog ng langit. Ba't ito pa kasi yung pinababa niyo dito? Diyos ko Lord! Nakakabadrip! Ang pangit mong gumanap! Siya na ba yung binagsagang matalang pambihirang kumagat? Pa-jeso-jeso ka pang nalalaman, ugok! Ubod ka naman ng wak!
Kas nagjo-joke pa nga ng masasakit. Alam niyo bang pang demonyo yan? Panginoon, ka pa naman. Ewan ko kung gusto mo talagang pangatawanan no, gawin ka't tatawanan. Subalit, maging ano o sino ka man, sa pagpapagad mo ay ilalapas tangan. Ilabas mo ng ilalakas pang tangan. Pag-ihiwalayin ko yung buto at laman, talaga namang yang yapang magkakalasan at pas is pas daw. Yan ang... Parang sumasayaw eh, no? Nagka-cramping eh. Ganun yung performance ni Balasik eh. Sumasayaw eh. Cramping eh. Diba? Ilabas mo ng ilalakas pang tangan. Pag-ihiwalayin ko yung buto at laman, talaga namang May yang pitik yapang eh. magkakalasan at pas is pas daw. Yan ang bigang moto nito ngaw. Pero ang tanong, yun ay kung makapas ka pa ba now? O pas ng pagpanaw mo na naman ang iyong matatanaw. Nilaro ko na yung pas, ganyan luminya sa present. Ngayong mamamatay ka na naman. Kay God ka na mag-ask kung sa mundong to, ano bang tunay mong essence? Time. Okay. Positive vibes ang naging impact nun sa akin. Unang-una, gusto ko yung performance, gusto ko yung delivery, agresibo, hindi kalmado, hindi casual, agresibo talaga, at ito yung magandang performance sa tournament. Diba? So, kung naalala nyo, kung napanood nyo yung review ko kay Val versus Dots, sabi ko nga, kakaibang value na panood ko doon. Kasi, halos katatapos lang natin reviewin yung 1 up 5. And, syempre, fresh pa sa akin yung estilo ni Val. And, para sa akin, yung pinakita ni Val nung laban niya kay Dots is sobrang kakaiba. Agresibo. Basta, nag-evolve yung performance. And, ngayon, halos same ng performance ni Val, yung performance na pinakita ni Balasik dito. So, agresibo, yung bawat linya, mararamdaman mo, yung bawat diin ng linya, ramdam mo yon. Kaya, props doon. Ano lang, isa lang yung nakita kong sabihin natin, hindi naging ganun ka, sabihin natin negative, no? Almost, parang almost perfect naman yung round 1 ni Balasik para sa akin. First impression ko sa kanya, solid. Di ba? Ang ganda nung delivery, ang ganda nung bato ng mga linya, ang ganda nung performance, malinis niyang tinawid yung round 1 niya from start to finish. Di ba? So, ayos. Overall, ayos. Agresibo. Di ba? Isa lang, yung nakita ko nga medyo kulang para sa akin. Direct na mga linya. So, from start to finish, maganda yung pinakita ni Balasik, ang ganda ng boses, 'di ba? Hindi dragging, hindi mahina, hindi malakas, sakto lang, malinaw yung pagkaka-deliver, malinaw yung tawag dito, kung paano natin narinig, malinaw, 'di ba? So, walang problema sa performance eh. Sa content mismo. Kasi feeling ko pwede niyang sabihin yung kahit hindi si Jesu yung katapat niya. Ano ba? Si Casper yung nakita ko kasi si Casper nasa likod eh. Ano ba, si Casper yung kalaban ni Balasik. Pwedeng kay Casper niya sabihin 'yon. 'Di ba? So ganun kalawak yung sulat ni Balasik dito. So 'yun, tingnan natin ha. Yun lang naman yung pinaka-komento ko sa performance ni Balasik. Sa content lang naman, sa readings lang naman nagka-problema. Kasi syempre hinahanapan ko ng tournament to eh. Hinahanapan ko ng isang solidong suntok. 'Di ba? So yun yung medyo hindi ko napansin doon. So, Jesu, pakinggan natin. Jesu, pakita mo essence mo! Let's go! Yo! Bago ko bitawan yung mga panlait ko na bara, gusto ko lang sabihin, Balasik, na mukha kang inahit na Chewbacca. FRBL game! Game! Tournament na pala to. Kaya pala amoy baktol na naman sa venue. Pero opportunity na din naman tong wanap eh. Sige na nga, thank you. Pero tila nagkamali yata kayo ng kalaban na ibinigay kay Jesu kasi tinapat nyo ako kay pa-deliver po ng mineral sa phase 2.
Gago. Ladway! Yung baha, siguro dito, humupa na. Paano ba naman si Rayan, pati taga-tubigan, kinuha niya? Di mo ko katimbang, obra ko'y ubod sa ganda. Habang obra mo'y parang baliw lang, di alam kung tungkol saan ba. Ngayong niloob na kita sa aking bilog, wala ka nang pupuntahan pa. At kung lahat ng tao gawa sa alikabok, gawa sa lumot naman siya. Balasik! Yung boses mo, boses Kike. Kala mo lulusot dala mong estilo? Palagi ka pang galit sa video, mukha ka tuloy igurot na agresibo. Igurot yung itsura, tapos pang igurot yung lakad. One time nagpagawa to ng bit kay Odeng, tapos ibon yung binayad. Napakalapad ng mukha mo. Parang kay Tarzan yan ginaya. Nung nagtrabaho to sa tupad, nagreklamo. Ginagawa daw daspan yung mukha niya. Gag. Tawa ng tao sa MJ siya si Ryan sa likod, oh. Kupal. Sa isa niyang laban, sa isa niyang laban, meron siyang sinabi na halos batuhin ko siya ng pinggan. Siya daw yung ilaw ng bulalakaw sa gitna ng karimlan. Ilaw ng bulalakaw sa gitna ng karimlan. Matino ka pa babalasi ko, dapat ka na namin patignan. Tanginang verse yan. Di, tol. Di naman sa pang-hate ng pilit. Mukha kang nakasyabu tapos nag-meditate sa gilid. Ermitanyo mapag-iwanan kaya very late yung isip. Unang beses na itong pumuntang event, pinalaminate yung ticket. Gago. Pero seryoso, kung titignan Tangina, pinalaminate yung ticket. Grabe. relate yung isip. Unang beses na itong pumuntang event, pinalaminate yung ticket. Pero seryoso, kung titignan mong Pero seryoso, kung titignan mong mabuti, kung malalaman lang nila kung sino talaga sa atin yung lugi, ako at hindi yun ikaw. Kasi sa akin nakapatong yung ekspektasyon na pwede nilang ikadismaya kung sakaling mahinang ako yung limitaw. Kailangan okay yung bitaw. Pagbabanatan kita, di ka na parahingan na magandang bara. Ako yung hahanapan nila. Ako yung lugi talaga. Kahit saan pa natin idaan. Kasi kailangan ko pagandahan yung sulat ko kahit kaya ka naman patayin ng sulat na hindi ko ginandahan. Kalaban! Tong ina. Kung yung nabuo ko dito na imahe. Galing, dapat sulat ko pa din mangibabaw at pulido yung atake. Kaya hindi lang ikaw, kaya hindi lang isang tao yung kalaban ko dito, pare. Hindi lang ikaw ang kailangan panisin ko dito, pati lahat ng kasali. Lakas! Tang ina. Halimaw yun. Palakpakan natin yun. Hindi, tangina, props kay Jesu. Ang lakas niya doon. Real talk. Diba? So, hindi ko inaasahan na magiging ganon kalakas yung ipapakita ni Jesu. So, I'm expecting kay Jesu na kung ano yung napanood ko sa kanya, alam ko laban niya kay Da Vinci yun eh. Sa ano din, tour sa ano din, FRBL din. Di ko alam kung si Da Vinci ba yung kalaban niya doon, pero sa palagi ko si Da Vinci yun eh. 'Di ba? Pero ayun, I'm expecting ng ganung performance, pero props kay Jesu kasi na-exceed niya, no? Nag-exceed siya doon sa expectation ko. Tangin ang lakas niya doon. Pero, syempre, ano pa rin, bumalanse pa rin naman ako. And, sabi ko, kung ang atake ni Jesu dito is puro
patawa, puro jokes, puro comedy hanggang dulo, baka dumikit pa yon at baka mahirapan pa ako doon. Pero sa pinakitang performance ni Jezu, pinakita niya sa atin na kaya niya yung ganong estilo. Kaya niyang pinakita niya sa atin na kaya niya maging well-rounded na MC. May jokes, may bars, may mga punto, 'di ba? So doon pa lang round 1 ni Balasik, sabi ko nga sa inyo, maganda yung naging first impression ni Balasik para sa akin kasi naging maganda yung performance niya, agresibo, yung diin, bawat diin ramdam mo yon. Kaso nga lang yung pinaka punchline medyo hinahanap ko kung nasaan napupunta kasi hindi ko maramdaman yung pinaka punchline niya for Jesu, yung mga direct na punto, 'di ba? Pero performance wise puta, ganda nun. Jezu, akala ko actually ito, to be honest, akala ko sa performance magpapadaig siya kasi nung una medyo feeling ko kulang yung ganong performance ni Jesu para tumapat sa performance ni Balasik. Pero as he performs, 'di ba? Tangina, sobrang epektibo, no? Especially yung mga jokes, may mga ligaw na bala tas effective, 'di ba? Yung pag-breakdown niya dun sa yung line mac, 'di ba? Na ilaw sa gitna ng bulalakaw ganyan. Tas sobrang epektibo nun, 'di ba? Tawa tayo ng tawa doon, pandi lang tayo, pati yung crowd, sila MJC, sila Rayan, tawa ng tawa doon. So doon pala makikita mo na effective 'yon. And for me, style clash. Pero sa performance, sa overall ng buong round 1, I think mas colorful yung pinakita ni Jesu dito kasi well-rounded. Nag-joke siya doon, nagbara siya doon, may punto siya doon, di ba? Unlike kay Balasik, from start to finish, technical. Tapos may mga butas pa siya doon para sa akin. So, yun. I think malinaw naman yung round 1 na kay Jesu yun. Bigyan natin ng 9-7 na score in favor of Jesu. Okay? So, round 2. Balasik, pakita mo yung ibon! Grabe naman, strictly 2 minutes daw! Grabe naman ya! Binayad ko raw yung ibon sa'yo. Kailan ba ako Maalala ko lang ha, kailan ba ako nagpagawa? Parang alam na alam mo yung nasa isip ko ha. Pumasok ka na ba? Mukhang hindi ka nga nag-aaral Nakita ka lang ng totoong tao, akala mo, chongoloid na. Mongoloid ka ba? Ilang to. Bakit tropa niya yung mga nandito, ang lalakas ng tawa, supportive sila sa'yo. Ganyan talaga, pag mga tropa, kahit hindi na mabenta, gumawa lang ng eksena, okay na. So, round 2 na, G. Marahil, sa FB mo lang mapagtatakpan yung sarili mo, siya sige, private pa more. Pero di mo na mabubura yung kabobohan mo, kahit pa i-ignore. Kaya kung pabangisan man o patalasan ng humor, ay iuuwi kang compress, then I will put you into the box sa loob ng box na nor. Patunay lang na yung pagiging matangkad mo'y mananatiling maliit na bagay lang para sa'kin. Kaya kahit gaano ka ba kahaba walang hirap kitang yuyubiin. Ikaw ay babalugbogin, walang hupay kung papalugmukin hanggang Tangina, nagka-cramping sumasayaw lugi. May pitik yung bawat gestures dancer. Kaya kahit gaano ka ba kahaba walang hirap kitang yuyubiin. Ikaw ay babalugbogin, walang hupay kung papalugmukin hanggang lupay paglalamugin kaugnay ng lumalalang lagim. Kasi obligasyon ko pag trabaho malalasada pang door-to-door. Kaya ngayon, naatasan inupahan para sumundo ako si kamatayan na iyuring imbalsamador. At kung sakali mang kailangan nyo ng inuming malakas pa sa extra Diyos, mga boss, no need a favor. Kung di nyo pa natitikman yung lasa ng Diyos, sakto si Jesu rin na rin yung gagamitin kong pang flavor.
Total, nirereklamo ka na din ng iyong mga ka-neighbor. Namumuro ka na kasi at oras nang patahimikin yung sagad-sagaran mong behavior. Sadyang wala kang takas sa instinktong may pagka-carnivore. At di ka na parang masagip ng tinatawag mo na savior. Na talagang lahat mapapagadam. Ito yung sapak ni Bandam, Bim Saber ni Gundam. Kaya tong manok niyong bantam, siguradong biyak isdang dinaing na tangban. Diba't para bang planadong pananambang tandang pananong na may padamdam, patungkol sa mamamatay mong pakiramdam. Sinawing payag kang madadatnan, nasa pangpang, hinuuod at nilalanggam. O may round trip ako kaya ngayon nakikita nyo na sa cam kung paano yung buhay ni Jesu tuluyan ng nakamkam. 2 minutes lang ya, 2 minutes lang. Ano ba ng Jesu? Okay. Ganun pa rin yung performance ni Balasik, guys. So, mabilisan na lang. Para sa akin, yung performance ni Balasik sa round 1 and round 2, almost the same. Siguro, ang siguro para sa akin ang naging difference lang dito, mas may mga on point siya dito, no? Jesu. So on point siya, no? Kumbaga mas may direct, 'di ba? Kumbaga may direction na yung mga punchline niya for Jesu. 'Di ba? Kasi sa round 1 sobrang sobrang broad na pwedeng, sabi ko nga, pwedeng yung ispit ni Balasik kahit sino yung makatapat niya. Pero pagdating dito sa round 2, may mga may first name na na para kay malalaman natin na para kay Jesu talaga kasi binabanggit niya yung pangalan ni Jesu. Pero I think so far pwede pa rin niyang ispit yun sa iba Kahit hindi, sabi natin hindi Jesu yung ini-spit niya doon. 'Di ba? So masyadong broad yung performance ni Balasik dito, and siguro sa mga battle MC na technical yung estilo, magugustuhan yon. Ako kasi tumitingin ako sa overall So yun, naging nag-stick si Balasik sa estilo niya. Hindi siya humanap ng creative, no? Yung hinanap ko yung maging creative si Balasik, na lumipat siya ng gantong estilo, sumabay siya kay Jesus sa jokes, 'di ba? Pwede 'yon para mas makita natin kung kaya ba ni Balasik maging well-rounded, no? Kasi so far sa first 2 rounds naging monotone Isang estilo lang yung pinapakita niya dito. Pero still, his performance is superb, no? Agresibo, powerful, energy, 'di ba? Ganda nun. Pero still, the punchline itself ay yung hinahanap ko. Tournament to, so for me, sobrang importante ng punchlines, haymakers dito. Yun lang. Round 2, Jesu. Let's go! Yo! Balasik! Gusto ko lang tanungin kung may extra time ka. May extra time ka? Kung ganon, mag-toothbrush ka, yung hininga mo, amoy betadine na. Napakabaho ng buga ang puta. Tapos sunod-sunod pa. Ano ka ba talaga? Nagrarap o umuutot ka? Siya nga pala. Dati nga palang pumapasada to sa Toda. Kaso natanggal. At hindi na siya doon pwede magmaneho. Paano yung side mirror ng tricycle tinatapat sa pepe ng pasahero? Gago. Sinisilipan mo pag dalagita at siksik yung angkas. Sabay pag nahuli ka, palusot mo lagi, chinecheck mo yung gas. Okay, tawa ko dun Kaya inalis ka sa Toda, tanga, kasi sobra ka na. Wala pang boundary, kota na siya, kota mata. Binosohan na nga, binoboka niya pa. Huling binosohan neto, kulubot pagtingin niya, lola pala. Balasik! Alam mo bang para makapaganda ako sa laban na to, kailangan sabay niya pakita sa stilong ikaw lang may alam. Kasi ganito yung boses ni Balasik pag nagrarap, parang pinagre-report ni Ma.
Di ko alam kung talagang style mo yan o exotic lang yung flow mo na parang pang Thailand. Gogo. Pero sayang, kung natutukan, mag-grow pa sana to. Kaso napabayaan kaya yung flow mo parang flow ng mama ko. Pero steady ka lang. Huwag kang gagalaw. May napansin ako. Ang kulit ng mukha mo no? Ang daming noo. Gogo. Paano devil cut mo yan? Pa-brush up. Hanep ka starstruck. Tignan nyo, yung pisngi tsaka noo, nag-one love. Yung pisngi tsaka... Yung pisngi tsaka babalasahin ka ng tugma ko pag sa'yo to humaplos. Sobrang brutal na mangyayari. Sobrang brutal na mangyayari. Sisisihin mo yung Diyos tila isang ligaw na panauhin sa aking gubat. Matitigpas, madadapa. Yung kwintas, ngata-ngata. Puntahan mo yung konsensya ko't makiusap para iligtas ka mamaya. Mga salitang sumisimbolo ng pagkamuhi sa kalaban ay sapat na para ilarawan yung mga laman na tangan ko magtatapag-tapangan agad tatapag-tapangan para nga agad malaman hanggat kaya maagapan yung mga sagad-sagaran lagyan na busalbasahan para sa mga mayabang harahara sa daan at tanga-tanga naman kapag nakasabay sa larangan. Ang ina mo, hingal yun Kita mo na, yung ginagawa mong lalim-laliman ay madali lang para sa akin. Yan ay maliit na bagay, bro. Kayang-kaya ko din maging malalim. Parang puwet ng nanay mo. Kaya kung believe ka pa rin dyan sa estilo mo na tangan-tangan, siguro yung uso sa pamilya nyo patangahan. Wala kang kwenta sa pagrarap. Pinilit mo pa sa akin lumaban. Bibilib lang ako sa'yo kapag nagawa mo na magjakol ng naalimpungatan. Okay. Sloppy. Sloppy yun. Style clash yung ayan, sa first 2 rounds. Makikita mo na yung story ng ng battle. Diba? So sa first 2 rounds, consistent si Balasik. Yun ang kulang sa performance ni Balasik sa first 2 rounds. Yung direct na mga punchlines, powerful haymakers. Yun yung pinakakulang kay Balasik sa sa unang 2 round. So may round 3 pa si Balasik, tingnan natin kung paano niya imamaniobra yon. Pero since yun na yung pattern, I'm expecting ganun pa rin yung magiging performance ni Balasik, pero sana mag-exceed. Okay? Round 1 ni Jezu, solid yun. So tangina, solid yun as in. Hindi na natin masyadong i-elaborate pa yun, pero Jezu yung round 1 malinaw. Round 2, sloppy na yung performance ni Jezu. Nakakalimutan na niya yung mga linya. Nag-stutter na siya, nag-slip ups na siya. So sabi ko nga, stricto tayo sa tournament. Sa battle kasi tournament to. So yung mga ganung slip ups, sobrang nagmatter yon. Siguro kung hindi nagtuloy-tuloy yung mga staggards niya or sloppy delivery, siguro pwede nating masabi na nabawi niya yon. Pero hindi, nagtuloy-tuloy eh. 'Di ba? Feeling ko nga may isa siyang line na hindi na inispit eh. 'Di ba? May isa siyang bara doon na hindi niya tinuloy. So feeling ko may ganon. So para sa akin, consistent si Balasik. Si Jezu nag-slow down. So, from 9 points, bigyan ko ng 7 points si Jezu dito. Then si Balasik, consistent. Round 1 and 2. So, tabla yung round 2 para sa akin. Siguro, kung merong linya si Balasik dito na 1 or 2 punches or haymakers na para sa akin effective, siguro bibigyan natin kay Balasik yun. Pero, kasi, para sa akin 1 and 2 halos magkaparehas talaga eh. 'Di ba? Yung hinahanap ko sa round 1 ayun din yung hinahanap ko sa round 2, pero the performance itself solid 'yon. Round 1 ni Jezu, solid 'yon pero hindi niya na-maintain sa round 2. So, para sa akin nagpantay sila doon. Okay? Ito para mas madali niyo maintindihan. Yung round 2 ni Jezu, feeling ko same ng round 1 ni Balasik, which is yung round 1 ni Balasik same dun sa round 2. Kaya
pantay yun para sa akin. Okay? 9-7 and 7-7 sa first 2 rounds. So, that's 16-14. Up by 2 points si Jezu. Round 3. Balasik, let's go! Ulit no, yung mga nagawa niya, sinasabi niya sa akin, tungkol sa pit ng nanay ko. Aba, ano ginagawa mo pala yun sa nanay mo? Paano mo paano mo yun nasasabi? Paano mo lahat yun naaatim, tol? May nanay ka, di ba? Ibig sabihin na amoy mo rin minsan yung kanyang baktol. Tanong ko may back. May pagbabalik pa ba? Wala na, Jesu. Nagre-rebat pa lang ako, wag kang patawa-tawa. Ang cute-cute mo, Jesu. Bilib ako sa Jesu. Tingin ko, mahal ka na nila. Kasi kahit nagchuchoke ka na, masaya pa rin sila eh. Okay na? Round 3? Game. Kaya sa laban natin na to, ewan ko kung ba't di ako excited. Di man lang ako nakaramdam ng pressure. Kalmado lang at open-minded. Tila kalkulado, kontrolado ng tumatakbo na mindset. Tipong kaya kong tukutin yung isip mo na parang nagma-mind trick. Kaya kung talas at husay lang ay malabo mo kung maka-tie up. Kung gaano kakataas, ganon din kalayo ang ating agwat. Kaya't kita namang mismatch itong match-up. Parang wild dog versus wild duck. Tinutuka mo lang ako habang sinasakmal kita sa leeg mo. Pangil ko na kaya kapat. Di mo to kayang diktahan, hoy. Unpredictable. Ako'y sumasamantala ng init. Kaya kitang palusawin gamit sarili mong apoy. Huwag mo akong maangas-angasan, oy. Para kang abnoy. Literal na lalaruin ko lang itong niregalo niyong toy. Oy, it's exactly what's on your shit. Punit pa to sa akin na parang piece of paper shit. At lalamunin ng lagim to nagpapaka-black sheep. Habang nakatuhog pati warik yung dibdib nakabaon sa forklift. Kaya, kita naman, una pa lang tapos na ako sa'yo. Kaya, kita naman, una pa lang, tapos na ako sa'yo, para ka lang sa sariling burol mo dumalo. Ay, ba, syempre, kasi in-exame ko na puser. Useless kasi loser. Dopeless ka na user. Kaya tong padalabasan yung unong may cancer, padadaanan ko pa ng pangayod ng bulldozer. Game ball na to sa'kin. Ang goal ko mula round 1, 2, 3 was sa'kin. Kaya paano ka pagpapalain kung pagpapala na sa'kin? Sinubukan pang gambalain. Ako ang takot sa likod ng iyong pangitain. Talagang lalapas tanganin. Dalawang paa dadakmain. Iyahampas sa sahig yung ulo. Papuputukin ko yung hangin. Maging kaluluwa huhugutin. Di patatakasin. Magkasabay kong pagdudusahin. Sumatotal, ganyang bumarubal, sobrang fatal. Tipong di na kailangan ng mental o hospital. Kamatayan ng order patimbal. Kaya yung payment, send nyo na lang sa PayPal. May ano siya no? May pagka... okay. Strongest round ni Balasik to. Ito yung pinaka nagustuhan kong content niya. Pinaka gusto kong ratings niya no. From round 1 and 2. Ito yung pinaka solid. Para sa akin sa naramdaman ko. Round 1 flat Round 2 halos the same. Pero pagdating sa round 3, siguro nakatulong siguro yung nakatulong sa kumpiyansa ni Balasik yung pagchuchoke ni Jesu or pagkakaroon ng slip ups sa round 2. Kaya para sa akin naging booster na nag-stutter si Jesu, kailangan ko na lang maitawid ng malinis. Kaso hindi lang malinis niya na itawid yung round 3. Sobrang powerful ng content ni Balasik doon. So ito yung pinakamalakas na round ni Balasik at ramdam ko yon. Okay? At to be honest, kanina ko pa iniisip kung sino yung katunog niya sa flip top And ngayon ko lang naramdaman, ngayon ko lang naalala kung sino yung katunog niya. So may pagka-MR, 'di ba? May pagka-MR yung delivery niya. 'Di ba? Yung mga gestures niya. Pero kakaiba yung sayaw Iba yung pitik ni Balasik, dancer ba siya? Nagka-cramping 'Di ba? Pero ayan sa performance, sa delivery, para sa akin may pagka-MR, slight MR. May mga
times na pag nag-i-spit si Balasik, parang naririnig ko si Emar sa kanya. So, ayun. Yun, strongest round ni Balasik to. Pero di ko muna to i-scorean. Tignan muna natin kung ano yung ipapakitang performance ni Jesu dito. So, ulitin ko lang. Round 1, 9-7. Round 2, 7-7. Then, round 3, solid, pinakamalakas na round ni Balasik. Round 3 ni Jesu, pakinggan natin. Labanan para Jesu! Let's go! Isa lang masasabi ko sa'yo. Tangina mo. Kuya, dun sa mga laban mo nung una, yung mga battle mo na luma, sa isang laban mo dun, meron kang sinabi na hindi ka tanggap-tanggap sa kultura. Diba, sabi mo to? Mainig ka. Ang sarap mong gulpihin. Di naman ako madamot. Ako'y mistulang Wolverine, babalutin ka ng sapot. Wolverine! Tangina. Babalutin mo ng sapot? Kanina Wolverine, tumae ako, kulay green, nakakatakot. Sa CR ako inabot dahil lata sa gin, kaya malapot. Pero tangina mo pa din Wolverine, paano ka naman magkakasapot? Hayop! Di ko alam kung saan nanggagaling yung impormasyon na alam mo. Baka mamaya si Spider-Man sa mundo mo ang bilis nung tumakbo. May sarili kasi mundo to eh. Oh, ang tagal niya kasi nakabartolina dun sa Boysen. Gago. Ox din. Pag walang magawa, yung puwet niya, kinikiliti niya gamit ballpen. Kung pwede lang lait-laiting kita magdamagan, ginawa ko na. Di lang kita basta tatawanan, pinapakyo pa. Pero lahat ng yon baliwala lang o gago ka. Di yan masasaktan. Kasi di rin maiintindihan ng IQ niya. Yung mga tipo mong yan yung mga tipo ng matatapang pero kulang sa kaalaman. Kaya sa paningin ng mayayaman, kayo'y mistulang mga basahan. Pag may mabigat na bubuhatin, dun lamang kayo kailangan. Pero kapag yung problema gagamitan ng utak, di kayo sinasali sa usapan. Sabihin nyo na matapobre ako at pangit man trip. Bakit? Ano bang alam ng mga igurot na to bukod sa sumabit sa jeep? Mag-abot ng sobre para makakain. Mag-ipon ng bote na kalawangin. Nang dahil sa inyong mga igurot, kaya dumudoble yung mga pobre sa bansa natin. At ang masakit pa doon na punto, tatanda na lang kayo na walang laman yung mga ulo. Tangina nyong mga igurot kayo! Ayoko maging kadugo nyo. Kundi kayo pinagbubuhat ng galon, pinagbabalat kayo ng buko. Pero kanina pa ako igurot ng igurot. Sige, tatime ko na upang mahinto. Yung mga panlalait sa igurot kasi pakiramdam ko kupal na rin po. Bati na tayo igurot ha. Huwag ka mag-alala. Papadalang kita ulam sa linggo. Ayaw kita awayin masyado kasi balita ko malakas daw kulam sa inyo. Time. Tahan magigay para sa laban na yun! Aray ko, sir, lumaylay si Jesu. Na dito pa siya lumaylay, tapos ito pa yung pinakamalakas ni Balasik. So round 3, ulitin natin. Round 3 ni Balasik, para sa akin, strongest round niya yon at walang duda. Para sa akin, walang duda, tol. Yun yung pinaka-epektibong round ni Balasik. Pinakaramdam ko yung bawat diin ng punchline. Yung mga... Actually, hindi siya punchline eh. Punto. Diba? Ramdam ko yung mga punto niya for Jesu. So, yun. Kitang-kita ko yun. Ramdam ko yun. Round 3 ni Jesu, akala ko makukuha niya. Kasi, nag-start siya dun sa Wolverine sa saputan. So, ang ganda eh. Nakuha niya yung momentum niya dun. Pero, anong nangyari? Pagkakuha niya ng momentum, tumamlay ulit. So, hindi niya na-maintain yung momentum na yon.
pag-click ng momentum, okay. Pero, nung after ng mga ilang linya, pag-spit niya, nawala na naman. Okay? So, sayang, kasi, andun na momentum na Kumbaga, tutuloy-tuloyin na lang ni Jesu, makukuha na niya yung round 3 para sa akin. Pero, I think, weakest round ni Jesu yung round 3. Halos the same siguro, ang pinagkaiba lang ng round 2 entry ni Jesu, yung performance ni Jesu sa round 2, sloppy. Sa round 3 naman ni Jesu, malinis, pero tumamblay na siya doon. So, 'di ba? So, ayun. Strongest round ni Jesu, round 1. So, that's 977. That's 23 points for Jesu. Kay Balasik naman, strongest round niya yung round 3. Bigyan ko ng 9 points yun. So, ayun. Score is 779. So, that's 23. Okay, inang one up to. Tabla rin yung Val versus Dats ko, diba? Tabla rin yun. Tabla rin yung... Ay, hindi. Ang tabla ko pala yung Cerces Blizzard. Yun yung tabla para sa akin. Tapos ngayon naman, Jesu Balasik na may parehas 23 points. Pero I think ito, unlike dun sa Blizzard Cerces, medyo sobrang natagalan ako dun. Parang 15 to 20 minutes akong nag-decide, 'di ba? Habang nagsasalita, 15 to 20 minutes. Nagulat na lang ako 55 minutes na yung vid, 'di ba? Pero ngayon I think mas mapapabilis tayo kasi nakakita ako ng category na magse-separate sa dalawa. So himayin natin kung overall performance, syempre linis ng performance, Balasik 'yon. Si Jesu pinakamalinis niya round 1 pero 2 and 3 may sloppy na. Then, round 3, ineffective na siya doon. So, overall performance, Balasik. So, ayun. Sa delivery, si Balasik consistent. Rounds 1, 2, and 3, consistent yung delivery niya. Kay Jesu naman, consistent pa rin. Though consistent siya, pero makikita mo yung paglaylay ng enerhiya, paglaylay ng performance, paglaylay ng effectivity ng bawat linya. So, mararamdaman mo yun pag napanood mo yung battle. So, it's 2-0. Balasik pa rin yun sa delivery. Content, writtens. Dito, pwede nating ibigay, actually, mahirap kasi, pababa nga yung level ng performance ni Jesu dito. Kay Balasik, consistent. So, pwede nating itabla yung category. Pwede nating itabla yung category na writtens or content. 'Di ba? So, ano pa? Siguro lastly, yung effectivity ng linya, ang hirap nun na balansehin kasi strongest round ni Jesu yung round 1, strongest round naman ni Balasik yung round 3. Then parehas pa silang score na 23. 'Di ba? Pero ayun, I think to summarize, 'di ba? I'll go with Balasik dito. Tabla nga Tabla to. Style clash, tabla. Si Jesu, magaling siya doon sa estilo na pinakita niya, pero naging inconsistent siya doon. Gusto ko yung pagiging well-rounded na MC niya. Gusto ko yung jokes, gusto ko yung delivery, gusto ko yung kung paano niya binibigay kay Balasik yung mga punto. Gusto ko yon, tol. Solid yon. Pero inconsistent 'di ba? Round 1 malakas, 2 nagkaroon ng slip ups, round 3 ineffective na. So, 'di ba, parang butas-butas. Jesu naman, naging monotone siya doon, naging one-dimensional siya doon, pero napanindigan niya 'yon, 'di ba? Sabi ko kanina, naghahanap ako ng creativity sa estilo ni Balasik, like mag-switch siya ng estilo para sumabay, pero nag-stick siya sa estilo niya, and para sa akin it's a good thing yon kasi napatunayan ni Balasik na kaya niyang manalo sa ganung estilo, 'di ba? So props, nagustuhan ko yung pag-stay or pag-stick ni Balasik do sa estilo niya. So ayun,
I think malinaw. Diba? Ulitin ko lang, Jesu, inconsistent. Round 1, round 1, solid. 2, sloppy. 3, ineffective. Jesu, performance, 1 and 2, the same, pero round 3, umarangkada na siya doon. But, hindi lang yun eh. Hindi lang yun yung makikita mo sa performance ni Balasik. Consistent yun, guys. Malinis, technical, punto, 'di ba? Parehas may 23 points. Parehas tabla yung score, tama, yung final score 23, yung per round tabla rin kasi round 1 Jesu, round 2 tabla, round 3 Balasik. Pero overall, since nahimay na natin yon, I'll go with Balasik dito. So, ayun, Balasik. Balasik! Outside! Panis Press Motus! Ekisan top tier, QTD. Let's go! Pero ang boto ng hurado, 5-0! Magingay! Tayo lahat para kay Jesu! Jesu. Bigyan natin ng ano. Jesu. Okay. Either way eh. 'Di ba? Hindi ko babaguhin yung boto ko. Huwag kayong mag-alala. Baka sabihin nyo, baka isipin nyo, babaguhin ko yung boto ko. Hindi. Either way, yes, agree. Agree ako doon. Sabi ko nga, style clash. Siguro ano lang. Hulaan ko yung mga opinion ng judges dito. Siguro pinili nila si Jesu dahil well-rounded. Isa yun sa mga nakikita ko, well-rounded yung pinakita niya. Pangalawa, mas kumokonekta siya kay Balasik. Kasi si Balasik medyo, yun nga sabi ko nga, hindi masyadong tumatama. So, isa yun. Pangalawa yun. Pangatlo, I think wala nang pangatlo eh. Yun lang yung nakikita kong rason, yung dalawang rason kung bakit binigay nila kay Jesu. No? Ulitin ko lang, siguro sa pagiging well-rounded na MC at mas pagiging well-rounded na MC. Pangalawa, mas kumokonekta si Jesu kay Balasik. Yun lang eh. Yun lang yung nakikita ko. Pero baka sabihin nyo, alam mo naman pala na ganun yung sitwasyon bakit binoto ko pa rin sa Balasik. Ako kasi, tumingin ako overall. Pinagkumpara ko naman yon, and alam nyo naman kung paano ako mag-judge. Hindi naman ako nag-judge ng isang MC na sa ganitong nang walang justification eh, 'di ba? Ayoko nga ng ganun eh. So, kanina, syempre iniisip ko na rin yon na what if ibigay ko kay Jesu? Enough ba yung may explain ko sa inyo? Pero, diba? So, hindi ako satisfied eh. So, ayun, I think preference na lang. Ako tumingin ako, step backward ako and tinignan ko siya as a whole. Diba? As a whole. Hindi ko na siya ginudge ng per round. Kasi, habang nagpe-perform sila, ginudge na natin siya per round eh. And nakita natin na tabla nga yun. So, nag-step backward ako. Tinignan ko siya as a whole. And nakita ko yung performance kasi na Jesu is maraming butas. Round 1, malakas. Round 2, sloppy. Round 3, ineffective. Unlike kay Balasik na nag-stick siya sa estilo niya, na panindigan niya na kaya niya manalo sa ganung estilo, consistent, pagdating sa round 3, bulusok pataas. So, ayun lang. Simpleng judging or simpleng judgment dun sa battle na to. So, pero either way, 5-0 nga lang yung score. Hindi ko maintindihan kung bakit 5-0. Siguro maintindihan ko pa to kung 3-2 or 4-1 possible. Pero yung 5-0 medyo malabo ata yun. Pero ayun, sa tingin ko, kaya nila binoto si Jesu dito dahil mas kumokonekta ng mas mabilis. Yun lang. Judges. Yo, shout out sa Yo, salamat sa maganda. Siyempre sa shoutout sa lahat. Binoto ko. Yun, siyempre, shoutout siya kala David yung iBook. Yun, binoto ko si Jesu kasi nagpa-deliver siya ng tubig sa phase 2. Yun, kasi nagpa-deliver tubig. Hindi ko siya binoto kasi nagbabayad ng ibo yun. Yun, si Jesu. Binoto ko si Jesu round 1. Jesu Round 2.
medyo nawawala si Jesu. Si Balasik nun, yung round 2 niya, malinis. Gineso ko na lang din muna yun. Ang gogo. May mas dating pa rin yung mga ni Jesu. Pero ganda sa round 3, gano'n na rin. Props kay Balasik, ibang klaseng performance yun. Sana makita pa kita ulit. Hindi lang sa FRBL. Gogo. Ako, mahirap i-judge. All 3 rounds, Jesu. Gogo din nagpaliwanag to mga to. Yun, ang gandang style clash nun. Pero round 1, Jesu, tas round 2, Balasik. Kasi medyo pa-joke-joke si Jesu dun. Pero nakabawi siya ng round 3. Pero galing ni Balasik. Maganda yun. Ayun, binoto ko si Jesu. Round 1 para sa akin kay Jesu yun. Round 2 kay Balasik. Round 3 doon na ako ni Jesu sa akin. Sobrang entertaining laban, maganda. Aggressive sila pareho. Maraming waiting nga lang si Jesu na mga linya, alam mo yun. Tsaka yun lang. Ba't hindi sila nag-explain? My God! Alam nyo guys, ang pinaka nilulook forward ko kapag re-review ko ng battle is yung explanation ng judges. Kasi, syempre, learning, 'di ba? Learning 'yun eh. Kumbaga, hindi naman natatapos yung learning eh, 'di ba? So, syempre mga battle MC yan, alam nila yung yung tawag dito. Kung paano maramdaman yung mga ganung linya. Lalo na kay Balasik na technical, 'di ba? So ako, syempre I'm expecting na magpapaliwanag sila. Pero putang ina, hindi sila nag-explain. Hindi naman siya ganoon ka Hindi naman siya ganoon ka one-sided para sa akin, 'di ba? Maintindihan ko 'yun kasi since marami na tayong na-review na battle, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo na kita naman naging one-sided naman yung battle, kita naman na kay ganito yung battle na to. Pero eto this time feeling ko hindi siya ganoon ka one-sided eh, 'di ba? Possible pa rin na makuha ni Balasik yung battle na to. Ayun sa tingin ko, sabi ko nga 3-2 or 4-1 is para sa akin deserved na score. Or sabihin natin sige, deserved ng isang MC yung 5-0. Pero sana nag-explain sila, puta ina naman. 'Di ba? So ang hirap tuloy. Parang hindi ko tuloy matanggap yung boto ko na kay Balasik kasi hindi sila bumoto ng maayos, hindi sila nag-explain. Pero ayun, still tapos na to. So shoutout kay Balasik. So huwag ka mapanghinaan ng loob kasi ganito yung naging resulta. Diba? Kay Jesu naman, galing naman sa next round. I think Cerses yung kalaban mo. Or tapos na ba? Tapos na ba yun? Alam ko tapos na yun eh. Jesu Cerses. So alam ko nag-advance na si Cerses eh. 'Di ba? Tapos si Da Vinci nag-advance na rin sa semis. So mare-review natin 'yan. Antayin na lang natin ma-upload yung Vicente Dots kasi alam ko gaganapin pa lang ngayon yun eh. Tsaka yung Killua Gem. So ayun, sabay yun eh. So I think matagal-tagal pa natin mare-review yung quarters. Pero ayun, gusto ko lang bigyan ng congratulate. Gusto ko lang i-congrats si Balasik dito. Ito yung first battle mo na na-review ko and you're good. You're good. Siguro be creative pa sa mga linya or sa mga references na gagamitin sa kalaban. Kasi feeling ko isa yun sa mga dahilan kung bakit binigay ng mga judges natin yung boto kay Jesu eh. Kasi, yun nga, hindi ko mo-connecta eh. So, yun. Then, kay Jesu, let's hear it sa battle niya kay Cerses. Kailangan mas mag-improve si Jesu dito. Hindi na butas dapat yung mga rounds niya dito. Kailangan consistent na siya. So, yun lang. Shoutout sa dalawang MC, Jesu, Balasik. Congrats din. Congrats sa pag-advance Jesu and bawi sa next na battle Balasik. Crucial, sobrang crucial ng battle na to. Either way, para sa akin either way nga yun eh. 'Di ba? Pero the judge has spoken. Jesu advances. It's Cerses versus Jesu, Vicente versus Dots. Yun na yung cast ng quarterfinals.
bracket B coming up next. Okay? So, kita tayo sa next na review mga kumak. Peace out.